Nako mga tol, kailangan mag-level up ni Top 1. Tumitindi ang kompetisyon sa vlogging industry. Bakit? Nag-livestream na naman yung Senate President of the Republic of Facebook, si Alan Peter Cayetano. Ang daming nanonood sa kanya. Talaga nga naman, mauubos yata yung views ko ngayon, ha? Senator Alan Peter Cayetano, wag mo naman kaming kompetensyahin. Ibigay mo na lamang po sa pangkaraniwang vlogger itong mga oras na ganito. Nagpapatawa lang ako mga talo, ha. Kasi naka-live na naman si Senator Alan Peter Cayetano, imbis na dalhin sa Korte Suprema yung kanyang mga argumentong legal, dito nagpapaliwanag sa Facebook. Nagpapaliwanag sa Facebook, anak ng teteng na yan. Pasensya na kayo. Alangan namang ako lamang ang makikinig sa kanya, idadamay ko na kayo. Hindi, re-reactionan po natin. Actually, sa kasalukuyan, naka-live pa rin po siya. Dire-diretso, may binabasa ng libro. May binabasa ng libro. Pero babalikan natin yung umpisa. At re-reaction na natin. Kung ano-ano pinagsasasabi, sinisisi na ang Malacanang sa ganyan daw po sa Senado. Pinalalabas niya na lahat daw po gawa-gawa, eksena lamang. Kung bakit daw po nagkaganoon noong May 11, noong May 13, kasalanan daw po ng Malacanang, anak ng teteng naman na yan. O sige, idadamay ko na kayo mga tol. Damay-damay na to. Pakinggan po natin ang kanyang live at reaksyonan po natin ito. Pinakita sa akin whether ito yung basta saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi. Yan ang mahirap sa'yo Alan Peter Cayetano Dapat bago ka humarap sa harapan ng publiko, may ebidensya ka ng hawak. Wag na yung saka na lamang ilalabas ang mga ebidensya. Kaya ang naniniwala na lang sa'yo, mga Duterte supporter, hindi ka na pinaniniwalaan ng majority ng mga Pilipino. No? Uulitin ko, sana kung ikaw ay magla-live streaming at magsasabi na meron kang mga ebidensya, dapat hawak-hawak mo na. Wag mong laging sasabihin, basta ilalabas ko na lamang, saka ko na lamang ilalabas ang ebidensya. Hindi ganon. Nag-live ka ngayon, sabi mo may ebidensya, ipakita mo yung ebidensya. Nakipagsabuatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Nako po. Sinisisi si Senator Lacson. Nakipagsabuatan sa Malacanang para ipwesto ang mga kaso kay Senator Jinggoy Estrada, kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Cheese Escudero. Anak ng teteng, di naman kami pinanganak kahapon. Alan Peter Cayetano. Unang-una, hindi naman si Senator Ping Lacson ang naglabas ng mga kontrobersiya po na yan. Itong si Senator Cheese Escudero, bagamat wala na sa panig mo ngayon at nasa majority na, ang nagpaputok ng kontrobersiya tungkol sa kanya, ang Rappler at politico.com.ph. Binulgar ng Rappler yung mga naging kontribusyon ng iba't ibang personalidad sa nakaraang pagtakbo ni Cheese Escudero. Tapos in particular, ang politico.com.ph ibinulgar yung di umano'y budget insertion na nagkakahalaga ng 142 billion pesos. Hindi pa pumapasok si Senator Ping Lacson noon. Ikaw naman yung issue ng 142 billion pesos, hindi pa nga muling senador si Senator Ping Lacson. Tapos yung kay Joel Villanueva, sino ba nagbulgar nung kay Joel Villanueva? Di ba sa House of Representatives nangyari yun? Ikaw naman, Alan Peter Cayetano, ang bilis-bilis mo namang makalimot o talagang sinasadya mong nag-uulyanin para lokohin ang mga manunood mo. Uulitin po natin mga tol. Yung kay Senator Joel Villanueva, hindi po si Senator Ping Lacson ang pinag-ugatan nun. Nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, at the same time nagkaroon ng pagdinig ang Public Accountability ng House of Representatives, yung counterpart ng Blue Ribbon sa HOR, at doon tumistigo itong mga district engineer ng Bulacan. Di ba mga tol, natatandaan niyo yun? Tapos bigla na lamang nagsalita itong si Bryce Hernandez at si JP Mendoza at itinuro si Senator Joel Villanueva, kaakibat ng ebidensyang hawak nila,
na conversation sa Viber. No, tapos ngayon isisisi mo kay Senator Ping Lacson. Talaga nga naman itong si Alan Peter Cayetano. Anyway, reaction video ito mga tol ha. Kasalukuyan pa rin naka-live si Alan Peter Cayetano. Ewan ko kung nakatapos na, pero ito yung mga unang bahagya o unang pananalita niya diyan sa live na yan. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then iba-ibang grupo 'yon ha. Wala pa yung wala pa atang 18 noon eh. Yung Marines. So ang inudyukan namin noon ay si Senator Loren. So again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya. Nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa, no? But kaming dalawa, meaning mag-sharing din kami. Grabe ano mga tol. Ewan ko kung anong uri ng tao itong si Alan Peter Cayetano, pero sa sinasabi niya rito mga tol, ang masasabi ko lamang so far, partikular doon sa pag-aakusa niya kay Senator Ping Lacson na nakipagsabuatan sa Malacanang, saksakan po ng kasinungalingan nyo. Nakita naman natin, na-witness naman natin kung paano tumakbo ang investigasyon. Na-witness naman natin kung paano hinalungkat ng mainstream media yung mga kontrobersiyang kinasasadlakan ngayon, partikular na Senator Chis Escudero. Tapos itong kay Senator Joel Villanueva at kay Senator Jinggoy Estrada, sa hearing yon ng House of Representatives. Di ba? Parang nag-aaway ang Senado that time eh. Ang chairperson pa ng Blue Ribbon noon, si Marcoleta. Tapos sa House of Representatives, meron silang sariling investigasyon na pinangungunahan ni Congressman Terry Ridon. Naaalala ninyo mga tol? Kaya parang naggagantihan, iniimbestigahan at tinuturo sa hearing ni Marcoleta na pinamumunuan niya noon ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ni Sara at Curly Discaya ang mga kongresista. Tapos sa part ng House of Representatives, parang nagkahalungkatan at doon naman ang idiniin mga senador. Ganun yun, Alan Peter Cayetano. Huwag mong linlangin ang taong bayan. No? Kawawa naman yung mga taong nililinlang ng tao na ito, mga tol. Talaga nga naman, no? So, when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila. Naku po! Kasi tinawagan na yung mga may kaso, huwag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na-witness ko mismo dahil sa harap ko tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya. Although he swears, wala naman siya. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Alam mo, Alan Peter Cayetano, pangalanan mo yung sinasabi mo na parang pag pinitik o ayaw magpabanggit. Ako na magpapangalan, gusto mo? Ha, Alan Peter Cayetano? Pero mas maigi ikaw magpangalan. Ikaw yung nag-aakusa eh. Pangalanan mo yung sinasabi mong senador. Otherwise, baka magsalita yan. Pag nagsalita yan, mapapahiya ka na naman, Senator Alan Peter Cayetano. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Chis, credible naman yung, well, wala si Chis ata sa witness na yon, no? Pero dun sa dalawa, or at least kay Senator Joel yung witness na, yung particular witness na yon. So what happened is sometime March, I went to see two people. No, one is someone not in government, very close to the president, and the other one is very, very high official. Basically, ang sinabi ko, sumunod yung mga kasama ko, hindi naman inelect si Senator Loren. Kami, tatlo lang ang gusto namin. One, tutukan yung ekonomiya ng ating bansa kasi kahit na hindi inaamin ng Malacanang. No? Not exactly in these words, no? But basically, it took some time for Malacanang to admit that there's a crisis. And they didn't create a crisis. The crisis came from the US. Kasi nungalingan mga tol. Alam ng records na ang Pilipinas ang unang-unang nagdeklara
ng isang national energy state of emergency. Alan Peter Cayetano, wag mo kaming linlangin. Ang Pilipinas ang kauna-unahang nagdeklara niyan. Na-anticipate kagad ng gobyerno natin yung posibilidad na mangyari sa energy crisis. Parang pinalalabas mo, walang ginawa ang Malacanang. No? Mga tol, pasensya na kayo, dinidebunk natin ngayon itong mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Kung hindi nyo kayang pakinggan ang kanyang mga sinasabi, you are free to go at sa ibang pagkakataon nyo na lamang panoorin si Top 1. Pero mahirap naman kasi nahahayaan nating magsalita itong si Alan Peter Cayetano na alam naman natin kung ano yung katotohanan. Katulad ng sinasabi niya, parang late daw po kumilos ang gobyerno. Hindi po totoo yun. Tingnan po ninyo sa record, sino ang unang bansa na nagdeklara sa kauna-unahang pagkakataon ng National State of Energy Emergency. Pilipinas po yun. At dahil doon, maganda ang naging pagkilos. Nagkaroon tayo ng mga contingency measures na mas nagpadali para makabili ang ating gobyerno ng mga kinakailangang langis in anticipation sa posibleng paglalapa ng giyera sa pagitan po ng Iran, Estados Unidos at saka Israel. No? Kaya muli, pasensya na kayo kung ipinapadinig ko po sa inyo ngayon kasi dinedebunk po natin. No? Kino-correct natin sa harapan ng publiko itong mga kasinungalingan na pinapakalat ngayon nitong si Alan Peter Cayetano. Iran and Israel conflict. No? But it took in denial for the first 2 weeks ang Malacanang. Samantalang every other government in ASEAN, around the world, in Asia, were already pinoporma na nila yung mga contingency plans. Diba? That's why nga, nag-file ako, pero sinabi nila Senator Tito, SP, wag lagyan ng ilang days yung contingency plan ng Malacanang, and then afterwards yung Protect Committee, ako at mga staff ko nag-draft noon, para nga may pressure sa Malacanang na to deal with the economic. Okay, pangalawa, sinasabi na importante impeachment, and sabi na, hindi namin papangako boto namin, kasi nga, we have to do it sa ebidensya. So, panay ang tanong sa amin, so you will allow na lumabas yung ebidensya? Sabi, of course, that's part of our job. Katulad niyan, hindi nakialam ang Malacanang sa impeachment na kinakaharap ni Sara Duterte. Ano? Walang pakialam. Hindi nga nagsasalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dyan. Ayaw pakialamanan niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba ang nagpursu ng impeachment ni Sara Duterte? Ang Kongreso. Nag-step back dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Kung sinabi lang ni Pangulong Bongbong Marcos na ipursu yan, malamang sa malamang, baka na-impeach na mas maaga si Sara Duterte. Hindi nga ganun. No? Hindi pinakailamanan ng Malacanang yan. At higit sa lahat, bakit natin sinasabing walang pakialam ang Malacanang dyan? Kasi ang totoong may pakialam, taong bayan. Alan Peter Cayetano. Yung mga galit nga sa Malacanang ang nagpurso niyan, ang Makabayan Block. Di ba? Yung mga lefties na mga kongresista kung tawagin, sila yung nagpurso niyan. Oh, tapos ibibintang mo sa Malacanang. Anak ng teteng to, ang laki ng galit mo sa Malacanang, hindi nga nakikialam sa inyo dyan. Even ngayon, hindi nakialam ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi nga namagitan sa inyo eh. Nagsalita lang siya, get back to work. Diba? Tinitingnan kung ano yung mga nasa batas, nasa konstitusyon, kung paano maaayos ang sigalot diyan sa Senado. Pero never na nag-interfere ang ating Pangulo. No? Hindi mo kasi matanggap, Alan Peter Cayetano, na wala ka na sa pwesto. Ngayon, sinasabi mo na ikaw pa rin ang lehitimong Senate President at binabanatan mo ngayon si Senator Win Gatchalian for being the acting Senate President. Ayaw mo naman dalhin sa Korte Suprema. Hindi mo makukuha yung hinihingi mong legal na kasagutan o pabor para sa iyo kung dito ka lamang sa Facebook o sa social media nagpapaliwanag, kinokompetensya mo pa kami. Kinokompetensya pa kami nitong si Alan Peter Cayetano, mga tol, sa pagbablog. Anak ng teteng naman eh. Ang laki-laki na ng sinasahod mo bilang senador eh.
Ibigay mo na lang sa amin yung time slot. De. Mga tol, nagpapatawa lang ako. Ha? Tuloy po tayo sa pakikinig. Hindi namin job ay i-convict o kaya i-acquit na mag-act kami as prosecutors or as defense lawyers. Ang trabaho namin mag-judge, no? And then, syempre may magtatanong sa Blue Ribbon. Sabi namin, wala kaming specific target except yung katotohanan. Meaning, there has to be a way that the Blue Ribbon will not be used as a tool laban lang sa kalaban ng mga administrasyon. Then, Pero yan ang ginawa ninyo yesterday, ay nung Thursday. Di ba? Although illegal na nga yung ginawa nyo. O ano ba ginawa nyo, Alan Peter Cayetano, nung sinasabi nyo kayo ang may hawak ng Blue Ribbon Committee last Thursday? O, June 4, kung hindi ako nagkakamali sa petsa. Di ba? Kitang-kita niyo yung direksyon ng tinarget ninyo ayon sa 18 Marites. Tapos yung isa nyong kasama ngayon o dalawa nyong kasama porket nasa panig ninyo, iniwasan. Ang linaw-linaw, ito mga tola, ito yung ebidensya ha. Ito yung ebidensya na itong si Alan Peter Cayetano, 10 ng mga kasamahan niya dyan sa bogus hearing, hindi nila tinalakay yung alegasyon sa kasamahan nilang senador, si Loren Legarda at saka itong si Mark Villar. O bakit nyo to in-skip? Ibig sabihin, yung sinasabi mo dito, Alan Peter Cayetano, kayo gumagawa. Kayo tumatarget porket kayo yung kalaban kung tingnan nyo, no? Kalaban yung itinuturing, kaya sila tinatarget ninyo, particular si Senator Erwin Tulfo na wala naman po doon sa affidavit, pero ginawa ng paraan para mabanggit ang kanyang pangalan, and worse, mga seryosong akusasyon katulad po ng pangangalakal ng mga kababaihan ang pinag-aakusa nung 18 Marites po na yon. Tapos itong nasa affidavit nila, hindi nyo binanggit. O ano ba nakalagay dito? Kami, Orbilio Galapon at iba pa, at si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senator Loren Legarda noong 2024 ng 2 medium-sized na maleta sa number 40 Camp Bridge Street, North Forbes Park. O, hindi nyo binanggit yan kasi kakampi nyo ngayon si Loren Legarda. Si Mark Villar, kakampi nyo rin, kaya hindi nyo rin pinabanggit doon sa 18 Marites. Anong sinabi ng 18 Marites sa kanilang affidavit? Kami, si Orbilio Bobares at iba pa, kasama si John Paul Estrada at Saldico, ay nag-deliver ng 7 medium-sized maleta kay dating Senator at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino, South Biela Street, Daang Hari, Las Piñas. Tapos ngayon, babalagtarin mo yung kwento mo dito sa live mo, Alan Peter Cayetano. Nakunteting na yan. Mapagtakpan yung totoo. Of course, at that time, hindi ko pa alam yung main allegations regarding certain Malacanang personalities and going all the way to the top. Of course, marami ng yung Cabral files, yung... Paano ako naging sinungaling, Ricardo Gabatin? Sige nga, Ricardo Gabatin, sabihin mo nga kung paano ako naging sinungaling. Ipaliwanag mo nga. Kasi, ang pagkakaalam ko na sinungaling, itong si Alan Peter Cayetano. O factual yung mga sinasabi ko. Meron bang kasinungalingan doon, Gabatin? Ha? O tatanga-tanga ka lang talagang Duterte supporter? Sige nga, sabihin nyo nga rito kung ano yung kasinungalingan na sinambit ko. Lahat po ng mga sinambit ko simula nung nag-live tayo 21 minutes ago ay factual. Salamat Dahis Music Vlog sa iyong super sticker. Ha? Maraming salamat dyan. No? Thank you sa blessing. O saan? Ano yung kasinungalingang sinasabi ko? Hindi kayo makasagot. Kasi lahat ng sinasabi ko, totoo. Nakabase yan sa balita. Ang mahirap kasi sa inyong mga tatanga-tangang Duterte supporter, hindi kayo nanonood ng balita, umaasa lamang kayo sa sinasabi ng mga vlogger. Dito sa programa namin, hindi ko ginagawa sa kanila yon. Lagi kong sinasabi sa mga manonood ni Top 1, manood kayo ng balita. Tapos pag-usapan natin, ipaliwanag natin. Ha? Oh, saan banda kasi nungalingan sa sinabi ko? Anak ng teteng na yan, ang hilig nyong mag-akusa, pero hindi nyo naman kayang patunayan. At dito nga, live reaction tong ginagawa ko. Oh, mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano kasi nungalingan. Katulad ng sinasabi niya
na nagkaroon ng connivance si Senator Ping Lacson sa Malacanang. Noong mga panahong iyon, si Senator Ping Lacson, paanong mangyayari na siya'y makikipagsabuatan sa Malacanang kung hindi pa siya senador? Naging senador lamang siya noong June 2025. Anak ng teteng na yan. Ha? Yung issue kay Senator Chis Escudero, kung hindi ako nagkakamali, as early as 2024, third or fourth quarter, lumalabas na yon. As early as 2022, lumabas na yon sa Rappler. Ha? Anak ng teteng kayo. Sige. Nasa na kayo? Anak ng teteng talaga kayo. Ang tatangan yung mga Duterte supporters. By March ba, I think nandun na yung Marines. And then also yung Bersamin files. Basta marami yan, no? So, basically, ang message ko was, malabo namang makabuo kami, pero it's always possible. So, ang pinapaabot lang namin sa Malacanang ay hindi na po feasible yung Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Lacson Group of 4, Gang of 4, na pagpapatakbo ng Senado. Because Naka ng teteng inakusahan pa yung apat. No, Gang of 4 ang tawag niya kay Tito Soto, kay Ping Lacson, kay Risa Hontiveros at kay Kiko Pangilanan. Anak ng teteng. Tingnan natin ang integridad, kredibilidad, kasaysayan ng apat na yan na binanggit mo kumpara sa pinagtatanggol mo, Alan Peter Cayetano. Mga tatanga-tangang Duterte supporters, pag may kasinungalingan akong sinabi, ipaalala nyo kagad papatayin ko tong live stream natin dahil sinungaling si Top 1 kung sinungaling yung sinabi ko. Ikumpara natin. Si Tito Soto, walang itong naging issue ng korupsyon na nagresulta sa pagkakaso sa kanya. Ganon din si Ping Lacson. Si Risa Hontiveros, may issue ito ng criminal case pero hindi about corruption. Yung corruption na sinasabi ninyo about PhilHealth, yon ay chismis lamang ng mga DDS na hindi nyo napatunayan. Ano yung criminal na kaso na kinakaharap nitong si Risa Hontiveros? Ito yung paglabag sa Republic Act 4200 kung saan, kung hindi ako nagkakamali sa petsa, sometime in December 2021, nilabasan siya ng warrant of arrest ng korte. Ito ay nag-ugat sa reklamo ng dating Secretary of Justice na si Vitaliano Aguirre III. Pagdating kay Kiko Pangilinan, walang issue ito ng korupsyon na nagresulta sa kaso partikular sa korte. Ngayon, puntahan natin yung mga ipinagtatanggol mo, Alan Peter Cayetano. 4 ang binanggit mo, kaya 4 din ang gagamitin ko. Unahin natin si Senator Jinggoy Estrada na pinagtatanggol mo at sinasabi mong ginagawan lamang ng kaso. Ano ang kasaysayan ni Senator Jinggoy Estrada? In 2001, siya ay sinampahan ng kasong plunder. Oo, na-acquit siya. In 2014, siya ay kinasuhan ng kasong plunder. Oo, na-acquit siya. Pero yung graft case niya, convicted siya at ngayon nakaapila lamang sa Korte Suprema. Okay? 2 na. Si Joel Villanueva, nasangkot sa PDAP, dinismiss dapat ng ombudsman pero hindi inimplement ng Senate leadership ng mga panahong iyon. No? Hindi nga lang umabot talaga sa korte pero ang laking issue sa kanya nung korupsyon na yon tungkol sa PDAP. Etong nakaya-3 na tayo. Isama ko na lamang ngayon si Rodante Marcoleta. Si Rodante Marcoleta nahaharap ngayon sa reklamong plunder, indirect bribery at PD46. Ngayon, sasabihin mo, gawa-gawa lang? Paano magiging gawa-gawa? Umamin kagad itong si Rodante Marcoleta. Inamin niya na tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa mga campaign donors niya, nangunguna dyan si Mike Defensor. Sige nga, mga tatanga-tangang Duterte supporters, saan sa mga binanggit ko ang kasinungalingan? Saan? Gusto nyo, umakit pa kayo dito, makipagdebate kayo sa akin? Pipikitan ko pa kayo ng mata. Baka sabihin nyo, meron lang ako ditong mga computer Magpipiring pa ako sa inyo ng mata.
O, pipikit pa ako kung gusto ninyo. Anak ng teteng na yan. O, tuloy po tayo dito sa pakikinig sa Senate President of the Republic of Facebook. Wasn't productive anymore. Panay 2028 lang ang issue, tapos maraming pinagtatakpan, tapos hindi nakatutok sa pangangailangan ng tao. They didn't listen to me. So on May 11, we got the majority. Bakit naman makikinig sa'yo, Alan Peter Cayetano? Alam na alam naman ng tao kung ano ang intention mo, kapangyarihan. No? Yun talaga ang tunay na layunin mo eh. Dinenggoy mo nga si Loren Legarda eh. O ito, spekulasyon ko lang. Hindi ko sinasabing factual ito. Pero ayon na rin mismo sa sinabi ni Senator Ping Lacson, narinig niya kay Senator Loren Legarda na inominate nyo ako. O sinong ninominate? Hindi si Senator Loren Legarda, bagkos ikaw yung ninominate ni Joel Villanueva bilang Senate President. O hindi ba pang dedengo yon kay Loren Legarda? Okay? Hindi namin alam na si Senator Soto mismo, si SP, nagpapasok ng mga NBI at mahigit na 20 ahente nakakalat na sa buong set. Bakit ipapaalam sa inyo? Yon ay warrant of arrest. At sino kayo para ipaalam sa inyo? Yon ay nasa leadership, decision, discretion ng Senate President. Senate President ka ba nun? Hindi naman, di ba? Warrant of arrest yun. Classified at secret. Bakit ipapaalam sa inyo? Common sense. Alan Peter Cayetano. Ang ginawa nga ng Senator Tito Soto doon dahil naniniwala siyang hindi papasok si Bato de la Rosa, which is a lapse sa part nila eh. No? Dapat in-anticipate nila na posibleng pumasok si Bato de la Rosa and dapat ginawa talaga nila lahat ng mga contingency measures. Di ba? Dapat inaral lahat, tiningnan kung ano yung mga kinakailangan, higit sa lahat, sino yung mag-iimplementa ng warrant of arrest. Pero dahil nag-relax nga, ganun yung nangyari. Pero necessary bang ipaalam sa inyo? Hindi. Dahil noong mga panahong iyon, Alan Peter Cayetano, secret ang classification ng warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. At hanggat maaari, hindi dapat yung pinapaalam kung kani-kanino lamang, higit sa lahat sa kakamping katulad mo. No? Kaya siguro galit sa iyo si Bato de la Rosa nung unang mga araw eh. Bakit ko sinasabing kaya siguro galit sa iyo? Kasi in-interview siya ni Jessica Soho. Doon, para siya nagmamaktol sa iyo, binulgar niya na ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagpunta doon. Nagtiwala siya sa iyo. Sabi niya, ikaw lang ang kanyang kausap. Oh, tapos sinabi ni Bato de la Rosa, kung alam ko lang na may warrant of arrest ako, hindi ako pupunta dito. Di ibig sabihin, kung babasahin natin yung sinasabi ni Bato de la Rosa, baka nilinlang mo siya. Oh, di ba? Kasi sa pagkakaalam ni Bato de la Rosa, may warrant of arrest siya, kaya nga siya nagtatago for 6 months eh. Pero kinumbinsi mo. Kaya siya nagpunta doon. Ngayon, maghihimutok ka, sasabihin mo sa harapan ng publiko, hindi man lang pinaalam sa inyo? Bakit sa iyo ipapaalam? Senador ka lang. Senate President ang kinausap ng NBI. Sapat na yon, Alan Peter Cayetano. Hindi kinakailangang malaman ng 23 pang mga senador. Sapat na ipinaalam sa Senate President na merong warrant of arrest si Bato de la Rosa. And ano ang ginawa ni Senate President Tito Soto back then? Makikipag-coordinate kayo sa Sergeant at Arms at ginawa ng NBI coordination sa Sergeant at Arms. But unfortunately, nagkaroon ng lapses sa NBI. No? Ayokong sisihin ng NBI sa parte na yon, pero totoo nagkulang sila doon. Dapat ang nagpunta doon si Director Melvin Matibag talaga mismo eh. Kasi kung si Director Melvin Matibag mismo yon, hindi siya basta-basta magaganon nitong si Bato de la Rosa. 2 lady agents, senador ang uhulihin. Tingnan ninyo, pinuwersa ni Bato de la Rosa. May nagawa ba yung 2 lady agents? Wala. Pero kung mataas ang katungkulan, pwedeng makipagbalikatan yon. Parang yung ginawa ni General Torre, di ba? Binabalikat sila ni Naturion at kung sino-sino pang mga matataas na politiko doon, hindi nagpatinag si General Torre. Kasi mataas ang katungkulan niya. Oh. Kaya huwag ka magdidemanda, dapat pinaalam sa inyo, Alan Peter Cayetano.
No? Kasi kung ipinaalam sa inyo, di baka hindi ka naging Senate President. Oh. Kung pwede nga lang ibalik, sana gano'n na lang ang ginawa. Kung pinaalam sa inyo, kasi malalaman ni Bato de la Rosa, nako, meron pala akong warrant of arrest, naghihintay NBI. Di hindi pupunta doon si Bato de la Rosa, di hindi ka naging Senate President. O anyway, mga tol, anong masasabi ninyo dito sa mga kasinungalingan nitong si Alan Peter Cayetano? Hindi ko natatapusin yan. Sapat na siguro na nakapag-react tayo sa ilang mga kasinungalingan na sinabi niya at i-comment nyo na lamang dyan sa chat area kung ano ang masasabi ninyo sa mga kasinungalingan na yan. At tanong lamang bago tayo magtapos, naniniwala pa ba kayo rito kay Alan Peter Cayetano? Kung naniniwala kayo, mag-type po kayo ng 1. Kung hindi po kayo naniniwala sa kanya, mag-type po kayo ng 2. Maraming salamat. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.